Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ngayong araw na ito, tunghayan naman natin ang kwentong may pamagat na, Ang Aking Lolo. Masayang naglalaro ang mga magkakaibigang sina Buboy, Isko, Nene at Fe. Hindi nagtagal ay nakita nilang naglalakad papunta sa kanilang direksyon ang kuya-kuyahan nilang si Anton. Matagal nilang hindi nakita si Anton, kaya naman ang makita nila ito, ay dali-daling tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Masayang masaya silang makita ang Kuya Anton nila. Kuya Anton, Kuya Anton, ang sabay-sabay nilang tawag sa kanilang kuya, masaya akong makita kayong muli mga bata. Ang bati ni Anton sa kanila. Niyakap naman nila ang kanilang Kuya Anton. Kuya, saan ka nagpunta at ang tagal mong nawala? Ang inosenteng tanong ni Buboy. Umuwi kasi ako sa aming probinsya at dinalaw ko ang aking lolo, ang paliwanag ni Anton sa mga bata. Kuya, sigurado akong masaya ang lolo mo, ang nakangiting sabi ni Nene. Kuya, magkwento ka naman tungkol sa iyong lolo, ang sabi naman ni Buboy. Oh, siya sige, magkwentuhan tayo tungkol sa mga lolo natin. Uumpisahan ko, tapos ako naman ang makikinig sa inyo, okay ba yon? Ang nakangiting sabi naman ni Anton. Agad namang nagsiupo ang mga bata at halata sa mga mukha nilang masaya sila at hindi na makapaghintay sa ikukwento ng Kuya Anton nila. Ang pangalan ng aking lolo ay Antonio, mas kilala siya sa tawag na Tonyo. Dati siyang kusinero, lagi niya kaming ipinagluluto tuwing kami ay dumadalaw sa kanila. Minsan, kapag pumapasyal sa amin ay may pasalubong siya sa amin na pawang masasarap na pagkain. Iba't ibang klase ng mga ulam, at mga kakanin. Sa tuwing siya ay dumadalaw, lagi itong nakangiti at masaya siyang nagbabahagi ng iba't ibang kwentong pambata na sadyang kapupulutan mo ng aral. Mabait ang aking lolo Tonyo. Siya ay mabuting tao, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Siya ay may malalim na karanasan sa buhay at handang ibahagi ang kanyang mga aral sa amin. Palagi siyang nandyan upang makinig at magbigay ng payo, kahit sa mga simpleng bagay. Para sa akin si Lolo ay isang kaibigan at guro na nagbibigay ng gabay sa aking paglalakbay sa buhay. Ang mga pangaral niya sa akin ay aking pinapahalagahan. Sa susunod ay magdadala ako ng mga lutong pagkain ni Lolo para sa inyo mga bata. Ang nakangiting sabi ni Anton. Masayang nakikinig ang mga bata kay Anton. Ikaw naman Buboy, magkwento ka tungkol sa iyong lolo, ang sabi ni Anton. Opo kuya, ang aking lolo ay si Roberto. Nakatira din sa probinsya, mahilig siyang mag-alaga ng iba't ibang mga hayop. Sa kanyang malawak na lupain ay mga baka, kabayo, baboy, manok at mga pataw. Sa tuwing kami ay nagbabakasyon, lagi akong isinasama ni lolo sa kanyang lupain. Masipag si lolo, at hindi niya nakakalimutang bigyan ako ng mga laruan. Mabait at masipag ang aking lolo. Ang nakangiting kwento ni Buboy. Ako naman, ang voluntaryong sabi ni Isko, ang pangalan ng aking lolo ay Armando, si lolo ay isang retiradong sundalo. Ngayon, ay naglalagi sila ng aking lola sa kabilang bayan. Ang aking lolo ay medyo seryosong tingnan pero mabait. Kapag abala ang aking mga magulang, hatid sundo ako ni lolo sa aking paaralan. Kapag wala akong pasok, ipinapasyal ako ni lolo, minsan nangingisda kami o kaya naman ay naglalaro. Maliban sa pamamasyal, dinadala ako ni lolo sa isang parke, at kahit na sumasakit na ang kanyang tuhod ay nagbibisikleta kami. Masasabi kong siya ay may pusong puno ng pagmamahal. Siya ay laging handang maglaan ng oras at atensyon para sa kanyang pamilya at sa akin. Ang pagmamalaking kwento ni Isko, pagkatapos ni Isko ay sumunod namang nagkwento si Fe. Pareho tayo Isko, ang aking lolo ay may pusong puno din ng pagmamahal. Ang aking lolo ay si Felipe. Isa siyang retiradong guro. Kapag pumupunta si lolo sa bahay, ay tinutulungan niya ako sa aking mga takdang aralin. Tinutulungan niya akong magbasa at higit sa lahat ay lagi siyang nagkwekwento ng mga kwentong pambata hanggang sa makatulog ako. Hindi siya nauubusan ng mga kwento at mahilig din siyang magkwento ng mga karanasan mula sa kanyang kabataan. Lagi akong pinapaalalahanan ni Lolo na mag-aral ako ng mabuti. Kapag andito si Lolo, sinasamahan niya ako sa paaralan o kaya naman ay dinadalhan ng baon, matulungin si Lolo.
Mahal ko ang aking lolo at namimiss ko na sila ng aking lola, ang nakangiting pagtatapos ng kwento ni Fe. Pagkatapos ni Fe ay agad namang nagsalita si Nene. Ang aking lolo ay kilala sa pangalan na Fernando. Ang aking lolo ay isang magsasaka. Meron siyang palayan at nagtatanim ng mga iba't ibang pananim. Tuwing umuwi ako sa kanila, ay lagi akong pinaghahandahan ni lolo ng mga prutas at mga gulay na ulam. Lagi niyang pinapaalala na ako ay kumain ng masusustansyang pagkain. Masayahin ang aking lolo, magaling itong magbiro, at higit sa lahat ay makwento ito. Kahit abala sa kanyang lupain si lolo, ay nagagawa pa rin niyang makipaglaro at ipasyal ako sa kanilang lugar. Madalas ay pumupunta kami sa iba't ibang palaruan sa kanilang lugar. Tuwing siya ay dumadalaw dito sa amin, lagi niya akong ipinagluluto ng aking mga paboritong pagkain. At lagi din niya akong sinasamahan sa paaralan. Masipag, matulungin at mapagmahal ang aking lolo. Ang nakangiting kwento ni Nene. Pagkatapos magkwento ni Nene, ay pumalakpak naman si Anton. Magaling mga bata, lahat tayo ay may namumukod tanging kwento tungkol sa ating mga lolo. Natutuwa akong marinig ang inyong mga kwento at sana ay makilala ko din sila, ang sabi ni Anton. Oo naman Kuya Anton, ipapakilala kita sa aking lolo, ang sabi ni Isko, ako din Kuya Anton. Ang sambit naman ni Nene. Ako din Kuya, ang nakangiting sabi ni Buboy. Ako din Kuya, ang pahabol na sabi ni Fe. Napangiti si Anton, tila dumidilim na. Nagbabadyang uulan mga bata. Ang mabuti pa ay tayo nang umuwi, ihahatid ko na kayo sa inyong bahay. At nais kong malaman nyo na ako ay natutuwang makita kayo at makakwentuhan. Ating ipagpatuloy ang kwentuhan natin sa susunod. Ang sabi ni Anton sa mga bata. Agad namang tumayo ang mga ito at sabay-sabay na silang naglakad pa uwi. At dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli.